What's up mga Kabalita TV? Welcome back po sa ating channel at isa na namang video ang ibabahagi po ng inyong lingkod sa inyo lahat ng mga kaibigan at inyo pong nakikita sa ating isang old model na CRT Type TV mga kaibigan ang ating gagawin. Ang akala ko po ay wala na pong gumagamit na ito dahil ito ay considered na po as vintage. Tama ba mga kaibigan? Ito Samsung ang brand po niyan at wala pong power ang unit mga kaibigan. Ito na, buksan na po natin upang makita po natin ang loob kung ano ang status sa loob. Ito ba ay may pag-asa pa na mai-restore ang nawawalang power mga kaibigan At syempre para doon to sa mga nasa liblib na lugar mga kaibigan kung saan ay gumagamit pa po ng mga ganitong klase ng unit, isang CRT Type TV mga kabalita At dito ay kahit paano ay magkakaroon pa sila ng idea baka marami pang unit na ganito sa ibang bayan mga kaibigan. So yan po ang ibabahagi po natin sa inyo lahat doon sa mga nais din na matuto ng paggawa ng mga old model mga kaibigan Alright, ito na, nabuksan na po natin at tanggalin lang natin ang mga socket na naka-connect upang maalwan po ang pag-trouble natin. Ang system mga kaibigan ay talagang puro agiw. May mga tao na mas type pa rin nila gamitin ang ganitong unit dahil ito nga naman po ay matibay. Halimbawa ngayon ay binata ka pa noong araw po, kahit may apo na ay buhay pa po ang mga ganitong klase ng unit. Ayan, nakita po natin ang isang lomo na capacitor mga kaibigan. Yan po ang i-target natin upang palitan muna, and then magpapatuloy po tayo sa ating ginagawang ayos nito mga kaibigan. Ito ay supply doon sa ating B+ papuntang flyback mga kaibigan at 33 R8 microfarad and 160 volts mga kaibigan. Papalitan po natin ang iba dahil ito ay panigurado na may problema na dahil lobo na po ang ibabaw na bahagi mga kaibigan. Okay, so ito ang ating ipapalit. Okay, ingatan po natin lagi at maging mapanuri po tayo sa pagkabit na ito dahil ito ay may polarity. Ayan ay may negative at positive mga kaibigan. So pag nagkamali po tayo, sigurado makikita po natin si Jenny mga kaibigan. Madalas kami nagpapaputok nito, nagpapausok nung kami ay nasa pabrika ng gawa ng TV mga kaibigan, yung ganitong unit. O kaya naman medyo may pagka-master na po tayo sa mga ganitong klase mga kaibigan. Amoy pa lang at yung amoy na yun ay pwede na makapag-trace kung ano ay nasusunog. Sa dami ba naman ang kuta namin noong araw mga kaibigan, isang araw dapat maka 12 na piraso ka na ito nagagawin. Actually hindi naman po yun lahat ay may hard trouble ang iba po ay mga minor lamang. Alright, gaya nito na pagpapalit ng capacitor dahil yun ay gamit na po sa ibang bansa mga kaibigan, mga kabalita ito plugin natin kung may pagbabago ang ating pagpapalit ng capacitor. At the same time mga kaibigan ay kuhanan po natin ng eksaktong voltahe kung meron na po, dapat mga 120 ababa ang mabasa po natin para ito ay masabing normal. Alright, ayan so up, tentative, pero okay na, meron na po tayo. At yan ay masasabi po natin na okay na ang ating B+. Pero unfortunately mga kaibigan ay wala pa po tayong makita doon sa screen. Eto, ibig sabihin lamang nito ay magpapatuloy po tayo sa pag-ayos nito dahil may problema pang iba ang unit na ito mga kaibigan. Okay, sa dami ng hinangan
Siyempre dahil nga sa tagal na ng panahon na ito ay ginagamit, mga kaibigan, ay hinangan muna natin. Yan ang pangalawang step na gagawin po natin. Nagpalit po tayo ng capacitor, wala pa rin nangyari. Although yung B plus po natin ay good na po mga kaibigan. Dahil may supply na po tayo na normal. Ibig sabihin ito may iba pang problema ang ating Samsung na ito mga kaibigan. Okay? Hinang-hinang lang at baka matsambahan Right. Sa paghihinang mga kaibigan doon sa mga medyo bago pa lang, maging steady ang soldering tip. Yan ay ginagalaw-galaw parang tulak din caving para yun ay dumikit ng todo. Lalo pa pagka ang soldering lead po natin ay mahinang klase at the same time yung ating tip ay nagiging ampaw ang kinahihinatan ng ating hinihinang mga kaibigan. So yun po ang estilo ng inyong kaibigan upang yan ay masiksik at talagang dikit diyan sa ating mga pinaghihinangan mga kaibigan. Alright, isang tipo yan. Alright, so ang dami po talaga pati sa CRT socket mga kaibigan ay may lost connection ang tubing ito. Lahat po yan ay dapat po nating bigyan ng pansin kasi minsan yung iba na tech ay hard trouble agad ang iniisip, samantalang yung mga hinangan po pala ay andyan po at talagang nakaawang mga kaibigan so yun po ang dapat na munang gawin. Paano naman gagana yan ng normal kung yan ay may mga hindi nakahinang ng maayos, right? So yan na. Pero pansin ko mga kaibigan, mga kabalita, dito kanina ay may naririnig tayo na humuhuni habang ito ay pinaplug-in natin. Akala ko yung capacitor na pero iba pa pala. Linisin natin ang leg ng CRT para makita natin kung may heater na umiilaw dyan. Mga kabalita. Ayan. So upon checking ay wala naman tayo may ibang makita na at talagang nahinangan na po natin. Okay, balik na natin ang CRT board. So ito na. Sumuhuni talaga mga kaibigan. Ito, isa sa mga paraan upang ma-detect kung may problema ang ating tanso or yung tinatawag po natin na yoke. Mga kaibigan, isang estilo namin na natutunan ito. Bungkalin ang rubber, Diyan makikita po ninyo pag nagkulay green yan, panigurado na sunog ang ating yoke. Yun ang palatandaan po namin. Kung may makakapanood nito na mga kasamahan po natin dati ay alam na kung ano ang sira nito. Kung ano ang tumutunog na yun, mga kaibigan. Plugin po natin ulit. So yun, may tumutunog po talaga. Parang duli-duli. Okay. Check tayo konti. At eto na. Confirm na ito mga kaibigan. Ihang natin ang yoke. Or yung tanso po natin. Upang masolve ang problema natin. Pagka ito ay tumigil ng paghuni, mga kaibigan, ibig sabihin, ay sunog ang yoke natin o kaya naman ay putol so ito na, nakahang na at ipa-plugin po natin yan. Huwag kayong matakot pagka ganyan, hindi naman nasisira yan dahil talagang hinahang po namin ang yoke. Ayan pag hinang ang yoke, ang makikita po natin ay isang dot na parang alitap-tap so yan po yun. Ibig sabihin ay talagang sira ang yoke natin mga kaibigan, hindi po yung sa itlog kundi yung tanso po dito sa TV ito. So yan, kahit di pa natin natitingnan yan, babaklasin natin upang makita. May pakita sa inyo lahat sa mga manonood po natin na yan ay may problema. Alright.
medyo mahirap na baklasin dahil unang-una ay dikit na po yan sa tagal ng panahon na andi dyan. Ay tanso na yan mga kaibigan ay talagang natutusta. Ano? Ito na. Confirm. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sunog. Sa pagkaganito na hanggang ilalim ay wala na pong remedyo. Kung di palitan ang naturang yok. Mga kabalita, ano? Ayun, sunog na sunog po yan at talagang kung halimbawa mga dalawa lamang na hibla ang nasunog at nasa bandang ibabaw po yun, panigurado, marirepair po natin. Pero this time, hindi na po mga kaibigan, no? Ayan, no? Ang lalim. Tostado na pati. So, posible na pag ito ay pinilit natin magkaroon pa ng mas komplikado na sitwasyon, ano? So, ano po tayo? Since sabi ng may-ari, marami daw siyang tibing ganito, ano? Ay mga ngahoy tayo ng tanso doon, mga kaibigan, dahil bibihira na po ang mga ganitong klase ng unit. Alright? Kung meron man ay talagang madalang na po, mga kaibigan. Yun na nga po, ano, matapos natin sabihan ng may-ari ay pinakuha niya po ang isang unit ng TV at upang ating mapiesahan, ano, mapangahuyan. Ito, isang TCL, mga kaibigan, mga kabalita, ang kukuhanan natin ng yoke, although hindi po siya flat, ano, sa tube. Pero susubukan natin dahil ito na lang ang available doon sa kanyang bahay. Ayan o, TCL. Alright. Kunin po natin yan. At subukan ipalit dito sa Samsung, ano. Pero panigurado po na masisira po ang purity, ano. Yung purity po, yung magandang kulay, ano, na talagang as is dyan sa ating dating Samsung, mga kaibigan. Ingat lamang po sa pagbungkal dahil minsan pagka talagang matagal na ay CRT ay napuputol po yan, mga kaibigan. Baka masugat tayo, ano. Ayan, o. Ito na. So 21 din to, mga kaibigan, ano. Ang ilalagay natin doon sa Samsung. Alright. Dati yan, yung mga picture tube na yan, yan po ang inaangat namin, no, pag ilagay sa ilipat, ano, pagpalitin upang makuha lamang yung magandang kulay pa rin kahit na nagpalit na, ano. Ayan, no. Benta na yan. Sa mga ngalakal, mga kaibigan. Dahil ito ay magkaiba ng socket dyan sa ating saksakan, ay pag-iwa-hiwalayin po natin ang plastic. Okay? Ito na. Ganun lang kasimple, ano, mga kaibigan. Mas maigi po sana kung pinagkuhanan po natin ay isa ring ganitong unit na flat na Samsung, ano, mga kaibigan, dahil yun ay medyo pagkakaroon ng match, pero dito mismatch ang inaasahan natin. Alright, at titingnan natin, ano, kung may picture na ang ating ginagawang ito, mga kaibigan. Ito na, lipat tayo doon. O yun, o. May display, pero ito ay Koreano, hindi po natin yan mababasa. So ibig sabihin, talagang yun po ay sira ang ating iyo at kailangan na pong palitan, ano. Wala na pong remedyo yun kung di palitan, ano, dahil umabot sa malalim na bahagi ang kanyang pagkasunog. Sana kung nagapan ay po pwede pa. Alright, doon po sa mga hindi pa nagagawa ng ganito pero meron pa dyan sa inyong mga nayon, ano, ay yun lamang pong problema. Pakiramdaman kung humuhuni, pagka humuhuni at may naamoy po kayo, hindi naman flyback o ibang pyesa, ibig sabihin ay yung yoke o yung tanso natin. Alright, o ito na. Yan yung sinasabi ko na purity mawawala, no? May mga rainbow pero ma-adjust pa naman yan, mga kaibigan, dahil tayo ay matagal lang ginagawa. Ayan na. Okay, so yun po ang naibahagi po natin sa inyo lahat, mga kaibigan. Kahit paano makita po ng mga darating na henerasyon na ito ay ganito pala ang TV ng araw. Alright, at yung pag-aayos at yung pagpapalit ng isang yoke o tanso, mga kabalita. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at
Kung naibigan po ninyo ang ating video na ito, mangyari lamang na pag-iwanan po tayo kahit isang like. Ito po ang inyong kaibigan, Balita Electronics.